Buwan na. Buwan na ng mga mensaheng puno ng pagmamahal, mga stolen moments, mga pangako. Miss na kita, Enrico. Kailan mo ba ako dadalhin palayo sa lahat ng ito? Konting tiis pa, mahal. Malapit na. Para sa atin to. At para sa magiging anak natin. Para sa magiging anak natin, ang mga salitang yon ay parang malakas na sampal sa kanyang mukha. Parang may pumunit sa kanyang dibdib. Hindi lang pagtataksil sa kanyang pagmamahal, kundi pagtataksil sa kanilang pamilya. Isang pagtataksil na may bunga, isang litrato ang nakita niya. Si Enrico, nakangiti, habang nakayakap kay Eliza. Nasa background ng isang beach, ang kulay kahel na sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga mukha. Mukha silang masaya, mas masaya, kaysa sa nakita niyang mukha ni Enrico sa kanilang kasal. Kasalanan. Ito ang kasalanan. Hindi siya nagkamali. Hindi siya nag-i-imagine. Totoo ang lahat. Napaupo siya sa sahig, sa malamig na marmol ng kanilang sala. Ang cellphone ay nahulog mula sa nanginginig niyang mga kamay. Ang screen ay nakaharap sa sahig, naglalabas ng bahagyang liwanag sa madilim na silid. Ngayon, alam na niya. Alam na niya ang buong katotohanan. Ang pinakamasakit na katotohanang hinarap niya sa buong buhay niya. Ang mundong binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang Enrico, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang mga anak, ay isang traidor. At mayroon na itong ibang pamilya. Isang butil ng luha ang pumatak sa malamig na sahig. Pagkatapos, isa pa at isa pa. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-iyak. Tahimik. Walang ingay. Walang humpak. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang nasasaktang puso. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang apoy ang nagsimulang magliyab sa kalooban ni Jonah. Hindi ito apoy ng pagmamahal, kundi apoy ng galit at desisyon. Hindi siya pwedeng maging biktima. Hindi niya hahayaang sirain ni Enrico at ng Eliza na yun ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang mga anak. Kailangan niyang lumaban. Hindi para maibalik si Enrico, kundi para sa sarili niya, para sa karangalan niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Sa pagitan ng kanyang pag-iyak, isang matigas na ekspresyon ang unti-unting lumabas sa kanyang mukha. Hindi pa tapos. Ito ay simula pa lang. Bumalik siya sa kwarto at dahan-dahang ibinalik ang cellphone ni Enrico sa tabi nito. Tulog pa rin ito. Hindi nito alam. Nagising na ang kanyang kinatatakutan. Sa loob ng kanyang silid, sa gitna ng dilim, nakahiga si Jonah. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, nakatitig sa kisame. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, sakit, galit at isang kakaibang uri ng determinasyon. Isang malamig na simoy ng hangin ang muling humaplos sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na siya nanginginig. Sa halip, naramdaman niya ang isang pamilyar na init. Ang init ng kanyang sariling lakas na matagal nang natabunan. Hindi ito ang kanyang wakas, ito ang kanyang simula. Mahal, mahal, I'm home. Nagmamadaling pumasok si Enrico sa kanilang malaking bahay. Bitbit ang isang buke ng pulang rosas, pero walang sumagot. Tahimik ang bahay, maliban sa tunog ng kanyang sariling yabag sa marmol na sahig. Jonah, tinawag niya ulit. May bahid na ng pag-aalala sa kanyang boses. Napakunot ang noo niya nang makita ang vase sa mesa na may mga tuyo ng bulaklak. Ang mga bulaklak na binili niya noong isang linggo. Hindi man lang pinalitan. Nakaramdam siya ng bahagyang inis. Masyado na ba talagang abala si Jonah sa mga bata at sa kanyang volunteer works para hindi na alagaan ang kanilang bahay? O ang relasyon nila? Ibinaba niya ang mga rosas sa mesa at pagkatapos ay umakyat sa kanilang kwarto. Nakita niya si Jonah, nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga balikat ay nakakuyom, tila may malalim na iniisip. Jonah, bakit hindi ka sumasagot? May problema ba? Tanong niya.
Lumapit at hinalikan ito sa pisngi. Hindi ito gumalaw. Hindi man lang tumugon. Napakagat siya ng labi. Alam niya. Alam niya kung bakit. Ito na. May nakita ka ba? Tanong niya. Kalmado ang boses. Kahit pa ang puso niya ay kumakarera na. Dahan-dahang lumingon si Jonas sa kanya. Ang mga mata nito ay mugto at may bakas ng matinding sakit. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Hindi niya kaya. Sino siya, Enrico? Mahina. Halos pabulong na tanong ni Jonah, pero ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Napakasakit. Napakasakit makita ang ganitong ekspresyon sa mukha ng babaeng pinakasalan niya, ang babaeng naging ilaw ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Pero hindi niya kayang aminin. Hindi pa. Sino? Sino ang tinutukoy mo, Jonah? Wala akong maintindihan. Sagot niya. Sinubukan niyang maging natural na para bang wala siyang alam. Umiling si Jonah. Alam mo ang sinasabi ko, Enrico? Bumuntong hininga siya. Wala na. Wala na siyang lusot. Lumapit siya kay Jonah at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Malamig. Tulad ng dati. Jonah, mahal, makinig ka sa akin. Walang ibig sabihin ang mga nakita mo, kung ano man yan. Alam mo naman, madalas akong tulungan ang mga kaibigan ko sa negosyo. 'Di ba? Si Eliza, may pinagdadaanan lang siya. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Paliwanag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Kaibigan, tinawag mo siyang mahal. Putol ni Jonah. At sa wakas, tumingin ito ng diretso sa kanya. Puno ang galit ang mga mata nito. May anak na kayo, Enrico. Paano mo sasabihing wala lang yan? Napaatras si Enrico. Alam na nito ang lahat. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya kayang idepensa ang sarili niya. Jonah, makinig ka. Hindi ko ito ginusto. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Ilang buwan, Enrico? Ilang buwan mo kaming niloloko? Jonah, alam kong mahirap intindihin ngayon. Pero mahal pa rin kita. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang pamilya ko. Binitiwan niya ang mga salitang iyon na para bang iyon ang magiging solusyon sa lahat. Pero alam niyang kulang. Alam niyang hindi ito sapat. Mahal niya si Jonah. Totoo. Pero mahal din niya si Eliza sa ibang paraan. Si Jonah ang seguridad, ang kapayapaan, ang matatag na pundasyon ng kanyang buhay, ang ina ng kanyang mga anak. Si Eliza naman, siya ang apoy, ang excitement, ang passion na nawala na sa kanyang buhay. Ang babaeng nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan, ng kanyang pagiging malaya. Hindi niya kayang pumili. Naging masahol pa siya sa duwag. Naging gahaman. Naalala niya ang text ni Eliza kanina bago siya umuwi. Ang banta nito, kailangan makita ng asawa mo ang resibong ito. Pinadala ko na sa bahay ninyo. At ngayon, nakita na nga ni Jonah. Ito ang plano ni Eliza. Sirain ang lahat. Nagdilim ang kanyang paningin sa galit. Pero hindi niya kayang ilabas iyon kay Jonah. Jonah, bigyan mo ako ng pagkakataon para ipaliwanag ang lahat. Please, hindi ko kayang mawala ka. Pakiusap niya. At sa pagkakataong ito, totoo ang takot sa kanyang boses. Ang takot na mawala ang lahat. Hindi nagsalita si Jonah. Tiningnan lang siya nito. Isang titig na puno ng pagkadismaya at sakit. Hindi ko alam, Enrico. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Sagot ni Jonah. At tulad ng isang hangin, lumabas si Jonah ng kwarto. Iniwan si Enrico na mag-isa sa gitna ng kanyang mga kasinungalingan. Umupo siya sa kama at napasandal sa headboard. Sinabunutan niya ang kanyang sarili. Anong gagawin niya? Paano niya aayusin ito? Paano kung hindi niya talaga kayang pakawalan si Eliza? Inilabas niya ang kanyang cellphone. Nagdial siya. Hello, mahal. Boses ni Eliza. Sweet, lambing. Pero sa pandinig niya ngayon,
Para itong tinig ng isang demonyo. Eliza, bakit mo ginawa ito? Tanong niya, puno ng galit. Bakit? Kailan ka ba magiging matapang para harapin ang katotohanan, Enrico? May anak tayo. May karapatan ng anak natin na makilala ka. Sigaw ni Eliza sa kabilang linya. Hindi ito ang tamang paraan, Eliza. Winawasak mo ang pamilya ko. Pamilya mo? Ikaw ang sumira sa pamilya ko dati, Enrico. Ngayon pantay na tayo. Hindi na siya nakasagot. Alam niya. Alam niyang tama si Eliza. Siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Kailangan kong magpasya, Eliza. Kailangan kong tapusin ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kayang mawala si Jonah at hindi ko rin kayang iwanan ka. Pero hindi na pwedeng ganito, sabi niya. At sa pagkakataong ito, totoo ang kanyang sinasabi. Enrico, wag mo akong iiwan. Kailangan ka ng anak mo. Bumalik ka sa akin. Nag-hysterical na si Eliza. Kailangan ko ng panahon, Eliza. Tatawag ako ulit, sabi niya. At walang pag-aatubili, pinutol niya ang tawag. Inihagis niya ang kanyang cellphone sa kama. Tumayo siya at lumapit sa salaming pinto ng balkonahe. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang lalaking puno ng pagtataksil, kasinungalingan, at kawalang katiyakan. Paano niya pipiliin ang isa kung gusto niya ang dalawa? Naramdaman niya ang matinding pagod. Pagod sa pagtatago. Pagod sa pagsisinungaling. Napatingin siya sa ibaba. Sa kalye, sa mga sasakyang dumadaan. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang mawala. Maya-maya lang, muli siyang nagring. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kama. Tinawag siya ulit ni Eliza. Hindi niya sinagot. Pagkatapos ay dumating ang isang text. Kailangan makita ng asawa mo ang resibong ito. Pinadala ko na sa bahay ninyo. Muli. Ang parehong mensahe. Pero ngayon, may iba na siyang naramdaman. Hindi ito text ni Eliza. Tinawag niya ang number. Hello? Isang boses ng babae ang sumagot sa kabilang linya. Hindi ito si Eliza. Isang boses na hindi pamilyar. Sino to? Tanong niya. May pagtataka sa kanyang tono. This is Liza. Friend ni Eliza. Sinabi niya sa akin na i-text ka. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Kasi may gusto akong sabihin sa'yo, Enrico. Alam ko ang lahat. Kumunot ang noo ni Enrico. Anong alam mo? Na hindi mo anak ang dinadala ni Eliza. Nakita ko ang mga papeles. Ang totoong tatay ng anak niya si Ramon. Parang bumagsak ang buong mundo ni Enrico. Anong sinasabi mo? Ang kanyang boses ay naging garalgal. Totoo. Ginagamit ka lang niya. Hindi ikaw ang ama ng bata. Napakagat siya ng labi. Isang matinding galit ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi lang siya niloko ni Jonah at Eliza. Niloko rin siya ni Eliza. Hindi niya alam kung kanino siya magagalit, kung kanino siya maniniwala. Napaupo siya sa sahig, sa tabi ng bintana. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang buhay, sa loob ng ilang buwan, ay naging isang malaking kasinungalingan. Hindi ito totoo. Ayaw niyang maniwala. Kinabukasan, lumipas ang maghapon na parang bangungot para kay Enrico. Hindi siya makapag-focus sa trabaho. Nag-ring ang kanyang cellphone. Si Eliza. Enrico, nasaan ka? Kailangan kita. Hindi ko na kaya. May nangyari sa akin. Anong nangyari? Nasa hospital ako. Dumudugo ako. Baka mawala ang anak natin. Parang pinipiga ang puso ni Enrico. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang tanging naiisip niya ay ang kanyang anak. Kung totoo man ito o hindi, may bata na nanganganib. Saan kang hospital? Pupunta ako dyan. Ibinaba niya ang tawag. Nagmamadali siyang bumaba sa kanyang kotse. Hindi na siya nagdalawang isip. Hindi niya kayang iwan ang anak niya. Nagmamadali siyang nagmaneho patungo sa hospital. Sa daan, tinawagan niya si Jonah. Jonah, nasa hospital si Eliza. Kailangan kong pumunta. Mag-isa ka ba sa bahay? Enrico, hindi mo ba nakita ang mga nakita ko?
Malamig ang boses ni Jonah. Jonah, please. Kailangan kong makita kung anong nangyayari. Baka may mangyari sa bata. May bata ka na. Dito. Sa akin. Napakagat si Enrico ng kanyang labi. Hindi ganito ang pag-uusapan natin ngayon. May emergency. Emergency? Bakit ka naniniwala sa kanya? Jonah, mamaya na tayo mag-usap. Pupunta ako sa hospital. At pinutol niya ang tawag. Nagmamadali siyang nagmaneho. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang isip niya ay naguguluhan. Sa isang banda, galit siya kay Eliza. Sa isang banda, natatakot siya para sa bata. Nang marating niya ang hospital, nagmamadali siyang lumabas ng kotse. Nakita niya si Eliza, nakaupo sa waiting area, umiiyak. Agad siyang lumapit. Eliza, anong nangyari? Okay ka lang ba? Niyakap siya ni Eliza. Enrico, natatakot ako. Baka mawala ang baby natin. Anong sinabi ng doktor? Hindi pa nila masabi. Naghihintay pa ako. Habang nakaupo si Enrico sa tabi ni Eliza, bigla siyang nakaramdam ng kaba. May mali. Masyadong kalmado si Eliza para sa isang taong nanganganib na mawalan ng anak. At doon, nakita niya si Jonah. Nakatayo sa pintuan ng waiting area. Gulat ang bumalot kay Enrico. Paano ito nakapunta dito? Nakita niya ang galit sa mga mata ni Jonah. Ang sakit. Ang pagkadismaya. Enrico! Sigaw ni Jonah, lumapit sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko na sayo? Jonah, hindi ito ang tamang lugar para mag-away. Sabi ni Enrico. Sinubukan niyang kalmahin ang sitwasyon. Hindi tamang lugar? Ikaw. Ikaw ang nagdala sa akin sa lugar na ito. Ikaw at ang kasinungalingan mo. Tinulak ni Jonah si Enrico. Bumagsak si Enrico sa sahig. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita niya ang ngiti sa labi ni Eliza. Isang ngiti ng tagumpay. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Tumayo si Enrico. Hinarap niya si Eliza. Niloko mo ako, Eliza. Niloko mo ako. Hindi. Hindi ko ginusto ito, Enrico. Ikaw ang lumayo. Ikaw ang umalis. Ako lang ang gustong ipaglaban ng anak ko. Wala kang anak sa akin. Niloko mo ako. Biglang may pumasok na mga security guards. Inawat nila si Enrico. Hinawakan ni Jonah ang braso ni Enrico. Uwi na tayo, Enrico. Tapos na ang lahat. Pero hindi niya kaya. Hindi niya kayang umuwi. Hindi niya kayang harapin ang lahat. Tumakbo siya palabas ng hospital. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang takasan ang lahat ng kaguluhan. Sumakay siya sa kanyang kotse. Pinaandar niya ito. At doon, habang nasa kalye, bumaha sa kanya ang lahat. Ang kasinungalingan ni Eliza. Ang sakit ni Jonah. Ang lahat ng kanyang pagkakamali. Umulan. Malakas ang ulan. Napatingin siya sa kanyang salamin. Nakikita niya ang kanyang refleksyon. Isang lalaking puno ng pagsisisi. At doon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, narinig niya ang tunog ng isang busina. Isang malakas na busina, ngunit huli na. Ang tunog ng busina. Ang sigaw. Ang malakas na pagbangga. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Jonah. Ang hawak niyang telepono ay biglang nahulog sa sahig at ang puso niya ay kumalabog ng napakabilis. Hello? Hello? Paulit-ulit niyang sabi. Kahit alam niyang walang sasagot. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya maintindihan. Hindi niya matanggap. Hindi ito maaaring mangyari. Si Enrico, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang mga anak. Agad siyang bumaba. Kinuha niya ang kanyang susi, ang kanyang wallet. Hindi na niya inisip ang sasabihin niya. Ang tanging nasa isip niya ay ang pumunta sa ospital. Nang makarating siya sa emergency room, bumungad sa kanya ang kaguluhan. Mga pulis, mga doktor, mga nurse na nagmamadali. Jonah, anak. Nakita niya ang kanyang mama. Umiiyak at nakaupo sa isang silya. Agad siyang lumapit.
Ma, anong nangyari? Si Enrico, nasaan siya? Niyakap siya ng kanyang mama at humagulgol. Anak, si Enrico, naaksidente siya. Parang may bumara sa kanyang lalamunan, hindi siya makahinga. Anong nangyari sa kanya? Hindi pa namin alam, anak. Hindi pa nila masabi. Ilang oras silang naghintay. Bawat minuto ay parang isang taon. Bawat tunog ng pinto ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa, pero nauuwi rin sa pagkadismaya. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita niya si Eliza. Nakaupo sa isang sulok, umiiyak. Hindi na siya nagulat. Alam na niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya kayang magalit. Ang tanging nasa isip niya ay si Enrico, ang kanyang asawa. Maya-maya lang, lumabas ang isang doktor. Sino ang pamilya ni Mr. Enrico Santiago? Agad silang lumapit. Doc, kamusta po ang asawa ko? Bumuntong hininga ang doktor. He's stable for now. But what, Doc? He sustained severe injuries to his lower extremities. We had to amputate both his legs. Para siyang nabingi. Ang lahat ay parang huminto. Hindi siya makarinig. Hindi siya makakita. Ang kanyang Enrico. Ang malakas na Enrico. Ang Enrico na mahilig mag-basketball. Ang Enrico na mahilig maglakad-lakad. Wala na. Napakagat siya ng labi. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. Hindi lang sakit ang naramdaman niya, kundi isang matinding galit. Galit kay Eliza. Galit kay Enrico. Galit sa sarili niya. Kung hindi siya umalis, kung hindi sila nag-away, kung hindi niya nakita ang lahat. Pero huli na. Pumasok siya sa kwarto kung saan nakahiga si Enrico. Nakita niya ito, maraming tubo na nakakabit sa katawan. Ang mukha nito ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Doon, sa ilalim ng kumot, ay ang patag na bahagi ng kanyang mga binti. Napaupo si Jonah sa isang silya sa tabi ng kama. Hawak niya ang kamay ni Enrico. Malamig, tulad ng dati. Enrico, mahina. Halos pabulong na sabi niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ang sakit, ang galit, ang awa. Ang lahat ay nagsasama-sama. Sa loob ng ilang araw, nandoon siya sa ospital. Inaalagaan si Enrico. Pinapakain, pinupunasan. Si Eliza, paminsan-minsan, ay nandoon din. Pero hindi na sila nag-uusap. Isang hapon, habang nag-iisa si Jonah sa kwarto ni Enrico, bumukas ang pinto. Si Eliza. Jonah, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Eliza. Ang boses nito ay kalmado, walang bakas ng pag-iyak. Wala na tayong pag-uusapan, Eliza? Malamig na sagot ni Jonah. Hindi, meron pa. May karapatan ng anak ko na malaman kung anong nangyari sa ama niya. Tumayo si Jonah. Ama? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Enrico? Hindi siya ang ama ng anak mo. Ngumiti si Eliza. Isang nangiti na puno ng panunuya. Oh, nag-away na kayo? Iyan ang gusto ko. Anong sinasabi mo? Hindi ko anak si Ramon. Niloko lang kita. Niloko ko lang kayong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Jonah. Anong? Wala kang anak kay Enrico, Jonah. At hindi rin siya ang ama ng anak ko. Ginawa ko lang ito para sirain kayong dalawa. Para masira ang pamilya mo. Para magbayad siya sa ginawa niya sa akin. Di bumalik sa kanya ang lahat. Ang banta ni Eliza, ang text, ang mga mensahe, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan? Hindi. Hindi niya ito matanggap. Gusto kong mawala siya. Gusto kong makita siyang magdusa, tulad ng pagdusa ko. Patuloy ni Eliza, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Jonah. Galit. Napakagaling na galit. Hayop ka, wala kang puso. Sigaw ni Jonah at sinampal si Eliza. Ngunit hindi tumugon si Eliza. Ngumiti lang ito. Ngayon, pantay na tayo, Jonah. Pareho na tayong nawalan. At lumabas si Eliza ng kwarto.
Naiwan si Jonah na mag-isa. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. Hindi lang siya niloko ni Enrico. Niloko rin siya ni Eliza. Niloko silang dalawa. Ang lahat ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang pagdusa, ang lahat ng kanyang pag-iyak. Napakasakit. Napakasakit ng katotohanan. Napatingin siya kay Enrico na mahimbing pa ring natutulog. Enrico, bakit? Mahina. Halos pabulong na sabi niya. Ano pa ang natitira sa kanila? Ang kanilang pagmamahal? Ang kanilang pamilya? Lahat ng ito ay nabahiran na ng kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, isang matinding pagbabago ang naramdaman ni Jonah. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Kapayapaan na dulot ng pagtanggap. Hindi niya kayang baguhin ang nakaraan. Hindi niya kayang ibalik ang mga nawala. Pero kaya niyang piliin ang kanyang hinaharap. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kwarto ni Enrico, tinitigan niya ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang paghinga ay pantay. Hindi na siya ang Enrico na nakilala niya. Hindi na rin siya ang Jonah na nagmamahal sa kanya. Enrico, mahina. Halos pabulong na sabi niya. Patawarin mo ako. Hindi para kay Enrico ang pagpapatawad na yon, kundi para sa sarili niya. Kailangan niyang palayain ang sarili niya mula sa lahat ng sakit at galit. Kailangan niyang magsimulang muli. Ang mga salitang patawarin mo ako ay lumabas mula sa labi ni Jonah na parang isang hininga, malaya, ngunit puno ng bigat. Hindi niya ito sinabi kay Enrico, kundi sa sarili niya. Isang pangako ng paglaya. Isang linggo pagkatapos ng aksidente, nagising si Enrico. Ang kanyang mga mata ay unti-unting bumukas at ang una niyang nakita ay ang kisame ng ospital. Pagkatapos, si Jonah. Nakaupo sa tabi niya, ang mukha ay payapa, ngunit may bakas ng matinding pagod. Jonah! Mahinang sabi ni Enrico, ang boses ay garalgal. Umupo si Jonah ng tuwid. Gising ka na. Walang emosyon ang kanyang boses. Walang galit. Walang lambing. Tumingin si Enrico sa kanya. Anong nangyari? Ang mga binti ko? Napatingin si Jonah sa ilalim ng kumot. Naaksidente ka. Hindi nila nailigtas. Ang mga mata ni Enrico ay nanlaki. Nagpilit siyang gumalaw, pero agad siyang pinigilan ng sakit. Hindi! Hindi ito totoo. Nagsimula siyang umiyak. Humagulgol. Ang malakas na Enrico ay naging isang bata. Nawalan ng lahat. Pinabayaan lang siya ni Jonah. Hindi niya hinawakan. Hindi niya inalo. Alam niya kung gaano kasakit iyon. Ngunit alam din niyang ito ang kapalit ng mga kasinungalingan. Maya-maya lang, huminto si Enrico sa pag-iyak. Tumingin ito kay Jonah. Nasaan si Eliza? Ang anak ko? Walang emosyon si Jonah. Hindi kanya dinalaw. Nanlaki ang mga mata ni Enrico. Anong sinasabi mo? Nasaan siya? Naaksidente ka, Enrico. At doon ko nalaman ang lahat. Niloko ka niya. Hindi mo anak ang dinadala niya. Ginamit ka lang niya para sirain kami. Hindi makapaniwala si Enrico sa kanyang narinig. Hindi! Nagsisinungaling ka! Hindi ako nagsisinungaling, Enrico. Nakita ko ang mga ebidensya. Naririnig ko mismo mula sa kanya. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Mula umpisa. Napapikit si Enrico. Hindi niya kayang tanggapin. Ang lahat ng kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang asawa niya, ang kanyang mga binti, ang kanyang anak, ang kanyang pagkatao. Hindi ito totoo. Paulit-ulit niyang sabi na para bang gusto niyang kumbinsihin ang sarili niya. Hinawakan ni Jonah ang kamay ni Enrico. Patawarin mo ako, Enrico. Hindi ko kayang manatili sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Enrico. Anong sinasabi mo? Iiwan mo ako? Sa ganitong sitwasyon. Pinatawad na kita, Enrico. Para sa sarili ko. Para sa mga anak natin. Pero hindi ibig sabihin noon na babalik ako.
Hindi ko kayang mabuhay sa isang kasinungalingan. Hindi ko kayang kalimutan ang sakit. Nagsimulang umiyak ulit si Enrico. Jonah, please, wag mo akong iwan. Kailangan kita. Matagal mo na akong iniwan, Enrico. Matagal mo na kaming iniwan. Tumayo si Jonah. Babalik ako mamaya. Aalagaan ka pa rin namin. Pero hindi na bilang asawa mo. At lumabas si Jonah ng kwarto. Iniwan si Enrico na mag-isa sa gitna ng kanyang sakit at pagsisisi. Nang makalabas siya, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang kalooban. Isang matinding pagpapalaya. Hindi na siya ang Jonah na biktima. Hindi na siya ang Jonah na nagtitiis. Ngayon, siya ay si Jonah. Isang ina, isang babae, isang taong may karapatang maging masaya. Nag-text siya sa kanyang mama. Ma, mag-iimpake po tayo. Lilipad po kami sa Canada. Nang dumating ang kanyang mama, gulat ito sa kanyang desisyon. Jonah, sigurado ka ba? Si Enrico? Ma, kailangan kong lumayo. Para sa mga anak ko. Para sa sarili ko. Hindi ko kayang manatili dito. Hindi ko kayang mabuhay sa anino ng nakaraan. Niyakap siya ng kanyang mama. Kung iyan ang desisyon mo, anak, handa kaming suportahan ka. Umuwi siya sa bahay. Tinitigan niya ang bawat sulok. Ang kanilang kwarto, ang sala, ang kusina. Bawat parte ng bahay ay may alaala. Alaala ng pagmamahalan. Alaala ng kasinungalingan. Pero hindi na yon makakasira sa kanya. Kinausap niya ang kanyang mga anak. Ipinaliwanag niya sa kanila na magsisimula sila ng bagong buhay sa Canada. Nag-alinlangan sila sa una. Pero nang makita nila ang determinasyon sa mga mata ng kanilang mama, sumunod sila. Ang mga araw ay lumipas. Hindi na siya bumabalik sa ospital. Sa halip, hinayaan niya ang kanyang mama at mga kapatid na alagaan si Enrico. Hindi niya kayang makita ito. Hindi niya kayang makita ang kanyang dating mahal na asawa na isang anino na lang ng dati. Isang linggo bago ang kanilang flight. Isang huling pagbisita. Pumasok si Jonah sa kwarto ni Enrico. Nakita niya itong nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Enrico, mahinang sabi niya. Lumingon si Enrico. Nagulat ito sa kanyang pagdating. Jonah, anong ginagawa mo dito? Huling bisita ko na ito. Lilipad na kami sa Canada. Nanlaki ang mga mata ni Enrico. Canada? Iiwan mo talaga ako? Kailangan ko, Enrico. Kailangan kong magsimulang muli. Nagsimulang umiyak si Enrico. Huwag mo akong iwan, Jonah. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako. Pangako. Umiling si Jonah. Huli na, Enrico. Ang lahat ay tapos na. Ang sakit na ibinigay mo sa akin ay masyadong malalim. Hindi ko na kayang ayusin. Jonah, please. Paano ako? Mag-isa ako. Hindi ka nag-iisa, Enrico. May pamilya ka. May mga kapatid ka. May mama ka. May sarili kang buhay. Panahon na para harapin mo ang mga pagkakamali mo. Tumayo siya. Naglakad siya papalabas ng kwarto. Jonah! Sigaw ni Enrico. Jonah, huwag! Pero hindi na lumingon si Jonah. Sa kanyang paglabas, naramdaman niya ang lamig sa kanyang likod. Pero ngayon, hindi na siya natatakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding kalayaan. Malaya na siya. Ngayon, oras na para sa kanya. Oras na para sa mga anak niya. Oras na para sa isang bagong simula. Nasa madilim na sulok ng kanyang maliit na apartment si Eliza. Ang boses ni Enrico ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip. Niloko mo ako, Eliza. Niloko mo ako. Para siyang sinampal. Matapos ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kanyang sakripisyo, iyon lang ang kanyang matatatanggap. Pagkagalit. Napatingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay mugto. Pero sa likod ng lahat ng yon,
May isang ningas na nagsimulang mag-alab. Apoy ng galit. Apoy ng puot. Bakit niya ito ginagawa? Bakit niya sinisira ang buhay ng isang taong nagmamahal sa kanya? Naalala niya ang nakaraan. Ang panahong siya at si Enrico pa. Ang panahong puno ng pagmamahalan, mga pangarap at mga pangako. Eliza, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Iyon ang mga salitang lumabas sa bibig ni Enrico. Ilang taon na ang nakakaraan. Ngunit ang lahat ng yon ay naging abo. Isang araw, bigla na lang siyang iniwan ni Enrico. Walang paliwanag, walang paalam. Bigla na lang siyang nawala. At kasabay ng pagkawala ni Enrico ay ang pagbagsak ng kanilang negosyo. Ang kanyang ama, na buong buhay na nagtrabaho para sa kanilang pamilya, ay namatay sa atake sa puso. Ang lahat ay gumuho sa isang iglap. Bakit? Nalaman niya mula sa kanyang mga kaibigan na pinakasalan ni Enrico si Jonah. Ang mayamang Jonah, ang anak ng isang senador. Iyon ang dahilan. Pera, kapangyarihan, hindi niya kayang tanggapin. Ang sakit, ang galit, ang puot. Buong buhay niya, hinintay niya ang pagkakataong makabawi, makaganti. At dumating ang pagkakataong yon. Nakita niya si Enrico ulit sa isang event ng kanyang kumpanya. Nagulat siya. Hindi niya akalain na makikita niya ulit ito. Nag-usap sila. Nagkumustahan. At doon, naramdaman niya ulit ang sparks, ang init. Ang pagmamahalan na akala niya ay nawala na. Nagsimula ulit sila. Lihim, patago. Ang bawat halik, ang bawat yakap, ang bawat gabi. Ito ang kanyang paghihiganti. Alam niyang mali. Alam niyang may pamilya na si Enrico. Pero hindi niya kayang pigilan ang sarili niya. At nang malaman niyang buntis siya, isang matinding ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ito na. Ito ang kanyang pagkakataong sirain si Enrico. Sirain ang buhay nito, tulad ng pagsira nito sa kanya. Hindi ka pa rin nagbabago, Enrico. Ganyan ka pa rin kaduwag. Bulong niya sa sarili. Ang mensaheng ipinadala niya kay Jonah, ang pekeng resibo ng ospital, ang lahat ay parte ng kanyang plano. Gusto niyang makita si Enrico na magdusa. Gusto niyang maramdaman nito ang sakit na naramdaman niya. At nang maaksidente si Enrico, nakaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi awa, hindi lungkot, kundi tagumpay. Ang kanyang paghihiganti ay natapos na. Ngunit nang malaman niyang nagsisinungaling siya sa bata at naaksidente si Enrico, isang kaba ang naramdaman niya. Paano kung hindi na siya magising? Paano kung mamatay ito? Hindi. Hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan niyang makita si Enrico na magdusa. Kailangan niyang makita siyang magbayad sa lahat ng kanyang pagkakamali. Kaya pumunta siya sa ospital. At doon, nakita niya si Jonah, ang asawa, ang kalaban, ang babaeng kumuha ng kanyang pagmamahal. Nagsimula ang away, ang sigawan, ang sampalan. Napakasarap sa pakiramdam. Ang makita ang sakit sa mga mata ni Jonah, ang makita ang galit ni Enrico, ang lahat ay ayon sa kanyang plano. Pero nang malaman niyang alam na ni Jonah ang lahat, nang malaman niyang alam na nito na hindi si Enrico ang ama ng bata, isang matinding takot ang naramdaman niya. Paano kung masira ang plano niya? Paano kung magalit si Enrico sa kanya? Hindi. Kailangan niyang magpatuloy. Kinabukasan, habang nasa ospital, bigla niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Parang may pumipiga sa kanyang kalooban. Aray! Sigaw niya. Lumapit ang mga nurse. Ma'am, anong nangyari? Masakit ang tiyan ko. Ang baby ko. Dinala siya sa emergency room. Doon, nalaman niya ang pinakamasakit na balita. Wala na ang baby. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit nangyari ito? Napakasama mo, Eliza. Napakasama mo. Bulong niya sa sarili.
Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang lahat ng kanyang paghihiganti, nagresulta sa pagkamatay ng kanyang anak. Hindi na niya kayang magalit, hindi na niya kayang maging malakas. Wala na ang lahat. Umalis siya sa ospital. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, wala siyang pamilya, wala na ang lahat. Napaupo siya sa isang sulok ng daan. Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. Nagsisisi siya sa lahat ng kanyang ginawa. Pero huli na, ang kanyang paghihiganti ay naging isang sumpa. Isang sumpa na bumalik sa kanya. Nasa loob ng eroplano si Jonah, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay parang malalaking bulak, nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na minsan ay binuo niya. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Isang bagong simula. Iyan ang pangako niya sa sarili. Iyan ang pangako niya sa kanyang mga anak. Nang makarating sila sa Canada, sinalubong sila ng kanyang pinsan na si Sarah. Masaya si Sarah na makita sila at agad silang dinala sa kanilang bagong apartment. Maliit lang ang apartment, pero malinis at komportable. Hindi ito kasing laki ng bahay nila sa Pilipinas, pero sapat na para sa kanila. Salamat, Sarah, sabi ni Jonah, niyakap ang kanyang pinsan. Walang anuman, pinsan. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero nandito lang ako para sa'yo, sagot ni Sarah, ngumiti. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Jonah sa pag-aayos ng kanilang buhay. Nag-enroll siya sa isang online course para sa nursing. Nagtrabaho siya bilang part-time sa isang cafe. Ang kanyang mga anak ay nag-enroll sa isang paaralan. Unti-unti, nakasanayan na nila ang kanilang bagong buhay. Sa bawat gabi, bago matulog, tinititigan niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Dahil sa kanila, kaya niyang magpatuloy. Dahil sa kanila, kaya niyang lumaban. Isang araw, habang naglilinis siya ng mga gamit, nakita niya ang isang lumang photo album. Binuksan niya ito. Nakita niya ang mga litrato nila ni Enrico. Ang kanilang kasal, ang kanilang honeymoon, ang mga larawan ng kanilang mga anak nang sila ay maliliit pa. Hindi niya kayang pigilan ang sarili niya. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. Napakasakit ng mga alaala. Pero sa pagkakataong ito, hindi na galit ang naramdaman niya, kundi lungkot. Lungkot para sa mga nawala. Lungkot para sa mga hindi na maibabalik. Jonah, napalingon siya. Nakita niya ang kanyang panganay na anak na si Ara, nakatayo sa likod niya. Mama, bakit ka umiiyak? Tanong ni Ara. Lumapit at niyakap siya. Niyakap ni Jonah ang kanyang anak. Wala, anak. Naalala ko lang ang daddy mo. Miss mo na ba si daddy? Tumango si Jonah. Oo, anak. Miss na miss ko na siya. Babalik pa ba siya, mama? Hindi siya makasagot. Hindi niya alam. Kung gusto mo, mama, pwede nating tawagan si daddy. Sabi ni Ara, inabot sa kanya ang telepono. Nag-alinlangan si Jonah, pero sa huli, pumayag siya. Tinawagan niya si Enrico. Hello? Ang boses ni Enrico, mahina, malungkot. Enrico? Si Jonah ito. Isang saglit ng katahimikan. Jonah, kamusta ka? Ang mga bata? Okay lang kami. Ikaw? Kamusta ka na? Heto, buhay, pero hindi na tulad ng dati. Narinig niya ang sakit sa boses ni Enrico, ang pagsisisi. Enrico, patawarin mo ako. Hindi. Ako ang humingi ng tawad, Jonah. Ako ang may kasalanan. Ako ang sumira sa lahat. Nagsimula ulit umiyak si Jonah. Nagsisisi ka na ba? Oo, Jonah. Nagsisisi ako. Lahat ay nawala sa akin. Ikaw, ang mga bata, ang mga binti ko, ang lahat. Enrico, kailangan mong lumaban. Para sa sarili mo. Para sa mga anak mo. Hindi mo kayang manatili dyan sa kadiliman.
Hindi ko alam, Jonah. Hindi ko na kaya. Kaya mo, Enrico. Naniniwala ako sa'yo. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpaalam na sila. Jonah, mahal pa rin kita. Mahinang sabi ni Enrico. Hindi sumagot si Jonah. Ibinaba niya ang tawag. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Simula na ng bagong buhay, mga anak. Kailangan nating maging malakas. At doon, sa gitna ng malaking syudad ng Canada, naramdaman ni Jonah ang isang bagong pag-asa. Ang pag-asa na sa kabila ng lahat ng sakit, mayroon pa ring magandang kinabukasan na naghihintay para sa kanila. Ang tunog ng ulan sa labas ng bintana ay nagpapaalala kay Enrico sa gabing iyon. Ang gabing sumira sa kanyang buhay, ang gabing kinuha ang kanyang mga binti, ang gabing nawala si Jonah. Nasa wheelchair siya, nakatingin sa labas ng bintana. Ang bahay na minsan ay puno ng tawanan at pagmamahalan ay tahimik na ngayon. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang sariling paghinga. Pagkatapos ng ilang buwan sa ospital, umuwi siya, pero hindi na siya ang dati. Ang kanyang mga kapatid at mama ay nag-aalaga sa kanya, pero alam niyang nahihirapan na rin sila. Hindi siya makatulog sa gabi. Bawat gabi ay binabangungot siya. Ang aksidente, ang pagtawa ni Eliza, ang sakit sa mga mata ni Jonah, ang lahat ay bumabalik sa kanya. Enrico, kumain ka na, sabi ng kanyang mama. Inilapag ang tray ng pagkain sa tabi niya. Umiling si Enrico. Wala akong gana, ma. Anak, kailangan mong kumain. Kailangan mong lumaban. Hindi ito ang gusto ni Jonah para sa'yo. Napakagat si Enrico ng labi. Jonah, ang pangalan ni Jonah. Ang pangalan na nagbibigay sa kanya ng sakit at pag-asa. Naalala niya ang tawag nito. Ang boses nito. Ang pag-asa na ibinigay nito sa kanya. Pero hindi niya kaya. Wala na siyang lakas. Isang gabi, habang nag-iisa siya, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa kanyang contact list. Nakita niya ang pangalan ni Eliza. Hindi niya alam kung bakit. Pero may isang bahagi ng kanyang isip na gustong makita ito. Gustong marinig ang boses nito. Tinawagan niya si Eliza. Hello? Isang boses ng babae ang sumagot. Hindi ito si Eliza. Sino to? Tanong ni Enrico. Friend ni Eliza. Bakit? Nasaan si Eliza? Umalis na siya. Umalis na siya sa Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni Enrico. Umalis? Saan siya pumunta? Hindi ko alam. Wala na akong balita sa kanya. Ibinaba ni Enrico ang tawag. Wala na si Eliza. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay ay bigla na lang nawala. Napakasakit. Napakasakit ng katotohanan. Ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Wala na siyang pagbabayaran. Wala na siyang patutunguhan. Isang araw, habang nasa parke siya kasama ang kanyang kapatid, nakita niya ang isang pamilya, isang ama, isang ina, at ang kanilang mga anak. Nagtatawanan, naglalaro. Ang lahat ay parang isang panaginip para sa kanya. Ang lahat ay parang isang alaala na hindi na maibabalik. Kuya, okay ka lang ba? Tanong ng kanyang kapatid. Tumango si Enrico. Oo, okay lang ako. Pero hindi siya okay. Sa kanyang pag-uwi, nag-isip siya. Ano pa ang natitira sa kanya? Ang kanyang pamilya? Ang kanyang trabaho? Wala. Wala na ang lahat. Napatingin siya sa kanyang salamin. Ang kanyang muka ay payat. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi na siya ang Enrico na kilala niya. Hindi na siya ang Enrico na puno ng pangarap. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang kwarto, nakita niya ang isang lumang litrato. Si Jonah, ang kanyang mga anak. Nakangiti sila. Masaya. Dahil sa kanya, sila ay masaya. Dahil sa kanyang desisyon, si Jonah at ang mga bata ay nakahanap ng bagong buhay. Hindi niya kayang sirain ang kaligayahan na yon. Hindi niya kayang gambalain ang kanilang kapayapaan. Nagsimula siyang magsulat.
Isang liham para kay Jonah. Isinulat niya ang lahat ng kanyang pagsisisi, ang lahat ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang pagmamahal. Isinulat niya ang kanyang pasasalamat, ang kanyang pagpapalaya. Isinulat niya ang kanyang paalam. Nang matapos siya, inilagay niya ang liham sa isang sobre. Ibinigay niya ito sa kanyang mama. Ma, pakibigay po ito kay Jonah. Kapag handa na po kayo. Niyakap siya ng kanyang mama. Anak, anong sinasabi mo? Ma, kailangan kong gawin ito para sa lahat. Kinabukasan maaga siyang nagising. Lumabas siya sa kanyang balkonahe. Ang araw ay unti-unting sumisikat. Isang bagong araw. Isang bagong simula. Pero hindi na ito para sa kanya. Sana masaya ka, Jonah. Bulong niya. Sana maging masaya ka. Ang tawag mula sa Pilipinas ay nagpagising kay Jonah sa kalaliman ng gabi. Ang boses ng kanyang mama sa kabilang linya ay nanginginig, puno ng kalungkutan. Jonah, anak, si Enrico. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Agad siyang napaupo sa kama. Ma, anong nangyari? Si Enrico? Okay lang ba siya? Jonah, wala na si Enrico. Parang may humampas sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala. Ma, anong sinasabi mo? Hindi ito totoo. Narinig niya ang pag-iyak ng kanyang mama, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga anak. Anak, nagpakamatay si Enrico. Parang gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ay parang isang bangungot. Hindi ito maaaring mangyari. Nagsimula siyang umiyak, humagulgol. Ang lahat ng sakit, galit at pagsisisi ay nagsama-sama. Kung hindi siya umalis, kung hindi niya iniwan si Enrico, kung hindi siya nagalit, pero huli na. Pakisabi sa kanya, patawarin niya ako. Mahinang sabi ni Jonah. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ginawa mo ang tama. Pero hindi niya kayang tanggapin. Ang lahat ng kanyang pagkakamali ay bumalik sa kanya. Kinabukasan, lumipad si Jonah pabalik sa Pilipinas. Kasama niya ang kanyang mga anak. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang pamilya. Nandoon din ang kanyang mga kapatid ni Enrico. Ang lahat ay umiiyak. Ang lahat ay nalulungkot. Nang makita niya ang kabaong ni Enrico, hindi niya kayang pigilan ang sarili niya. Agad siyang lumapit. Enrico, mahinang sabi niya, hawak ang malamig na kahoy ng kabaong. Ang kanyang muka ay payapa. Parang natutulog lang, pero alam niyang wala na. Wala na ang kanyang asawa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may inabot sa kanya ang kanyang mama, isang sobre. Ito ang iniwan ni Enrico para sa iyo, anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang sobre. Mahal kong Jonah, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay tapos na ang lahat. Tapos na ang pagdurusa ko. Tapos na ang lahat ng sakit. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Sa lahat ng kasinungalingan na sinabi ko. Wala akong pinagsisisihan, kundi ang lahat ng ginawa ko. Alam kong huli na para humingi ng tawad. Alam kong huli na para ayusin ang lahat. Pero sana, Jonah, patawarin mo ako. Sana ay mapatawad mo ako. Sana ay maging masaya ka. Sana ay makahanap ka ng tunay na kaligayahan kasama ang ating mga anak. Sana ay maalala mo ako bilang isang taong minsan ay nagmahal sa'yo. Bilang isang taong minsan ay naging parte ng buhay mo. Paalam, Jonah. Mahal na mahal kita. Enrico. Ang mga luha ni Jonah ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. Hindi lang sakit ang naramdaman niya, kundi isang matinding pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, sa kabila ng lahat ng sakit, mahal pa rin niya si Enrico. Niyakap niya ang liham. Ang lahat ng kanyang galit ay nawala. Ang lahat ng kanyang pagsisisi ay nawala. Ang tanging natitira
ay ang pagmamahal. Sa gitna ng burol nakita niya si Eliza. Nakaupo sa isang sulok, umiiyak. Hindi niya kayang magalit. Hindi niya kayang magtanim ng sama ng loob. Naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Kapayapaan na dulot ng pagpapatawad. Hindi lang niya pinatawad si Enrico. Pinatawad din niya si Eliza. Pinatawad din niya ang sarili niya. Ang lahat ay tapos na. Ang lahat ay nakaraan na. Sa gabi ng burol bago matulog, tiningnan niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay payapa. "Mama, babalik na ba tayo sa Canada?" Tanong ni Ara. Tumango si Jonah. "Oo, anak. Babalik tayo. At magsisimula tayo ng bagong buhay." Kinaumagahan, bumalik si Jonah at ang kanyang mga anak sa Canada. Ang lahat ay parang isang panaginip, isang bangungot. Pero alam niyang kailangan niyang magpatuloy para sa mga anak niya, para sa sarili niya. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok, mayroong aral. Ang aral ng pagmamahal, ang aral ng pagpapatawad, ang aral ng pag-asa. Ang buhay sa Canada ay nagpatuloy para kay Jonah at sa kanyang mga anak. Ang bawat araw ay isang hakbang papalayo sa nakaraan, isang hakbang papalapit sa paggaling. Nag-aaral siya ng mabuti, nagtatrabaho ng masipag, at ibinubuhos ang lahat ng kanyang oras sa kanyang mga anak. Ngunit ang alaala ni Enrico at ng lahat ng nangyari ay nanatiling isang sugat sa kanyang puso na unti-unting naghihilom. Ang liham ni Enrico ay nakatago sa kanyang pinakapribadong kahon, isang paalala ng isang pag-ibig na nagtapos sa trahedya at isang pagpapatawad na iniaalay niya sa hangin. Isang hapon, habang nag-isa si Jonah sa apartment, narinig niya ang katok sa pinto. Nagtaka siya. Wala siyang inaasahang bisita. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang isang babae. Matangkad, payat. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. "Hello, ako si Liza Reyes. Pwede ba tayong mag-usap?" Nanlaki ang mga mata ni Jonah. Eliza, ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ang babaeng naging ugat ng lahat ng kanyang sakit. "Anong ginagawa mo dito?" Malamig ang kanyang boses. "Jonah, kailangan nating mag-usap. Alam kong galit ka sa akin, pero may kailangan kang malaman. Tungkol kay Enrico." Nag-alinlangan si Jonah, pero sa huli, pinapasok niya si Eliza. Umupo sila sa sala. Ang pagitan nila ay puno ng katahimikan na tensyon. "Anong gusto mong sabihin?" Tanong ni Jonah, walang emosyon. "Jonah, alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng plano." Nagsimulang magkwento si Eliza. Ang kanyang pagmamahal kay Enrico, ang kanyang galit nang iwan siya nito, ang kanyang plano na sirain ang buhay ni Enrico. Ang lahat ng iyon ay alam na ni Jonah. Pero pagkatapos, may sinabi si Eliza na hindi niya inaasahan. "Jonah, may kailangan ka pang malaman. Hindi ako buntis. Niloko ko lang kayong dalawa. Ginawa ko lang ito para lalong lumala ang sitwasyon ninyo." Parang may bumagsak na malaking bato sa kanyang ulo. Nanlaki ang mga mata ni Jonah. "Anong sinasabi mo?" Ang kanyang boses ay naging garalgal. Hindi. Hindi ako buntis. At hindi rin si Enrico ang ama ng bata. Wala akong anak. Ginawa ko lang ang lahat ng yon para masira siya, para magdusa siya." Hindi makapaniwala si Jonah sa kanyang narinig. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ay dahil sa isang kasinungalingan. Tumayo si Jonah. "Lumabas ka. Lumabas ka sa bahay ko. Ayaw na kitang makita." "Jonah, pakinggan mo ako. Gusto ko lang sabihin ang totoo. Gusto ko lang humingi ng tawad." "Humingi ng tawad? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Pagkatapos ng pagkamatay ni Enrico? Pagkatapos ng lahat ng sakit na idinulot mo sa akin at sa mga anak ko?" Lumapit si Jonah kay Eliza. Hawak niya ang braso nito ng mahigpit.
Lumabas ka! Ngayon na! Nagulat si Eliza sa lakas ng galit ni Jonah. Tumayo ito at dahan-dahang lumabas ng apartment. Nang makalabas si Eliza, bumagsak si Jonah sa sahig. Ang lahat ng kanyang paggaling ay biglang nawala. Ang lahat ng kanyang sakit ay bumalik. Ang lahat. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang pagkamatay ni Enrico, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang pagsisisi, ang lahat ay dahil sa kasinungalingan ni Eliza. Hindi niya kayang tanggapin, hindi niya kayang maintindihan. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. Maya-maya lang, may naalala siya. Ang liham ni Enrico. Tumayo siya at kinuha ang liham. Binasa niya ito ulit. Sana ay maging masaya ka. Sana ay makahanap ka ng tunay na kaligayahan kasama ang ating mga anak. Ang mga salitang yun ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi. Hindi siya pwedeng magpadala sa galit. Hindi siya pwedeng magpadala sa sakit. Kailangan niyang lumaban para sa mga anak niya. Para sa sarili niya. Kung nagpakamatay si Enrico dahil sa kasinungalingan ni Eliza, kung gayon, mas lalo siyang kailangang magpatuloy. Hindi niya kayang hayaang masira ang kanyang buhay dahil sa ibang tao. Hindi niya kayang hayaang manalo ang kasinungalingan. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang galit na naramdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang matinding determinasyon. Kailangan niyang maging malakas. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang magpatuloy. Isang taon ang lumipas mula nang huling makita ni Jonah si Eliza. Isang taon mula nang malaman niya ang buong katotohanan. Ang sugat ay hindi pa rin ganap na gumaling, ngunit ang kirot ay unti-unti nang nawala. Ang galit ay napalitan ng isang kalmadong pagtanggap. Sa Canada, naging matagumpay si Jonah sa kanyang pag-aaral at sa kanyang bagong trabaho. Ang kanyang mga anak ay masaya at nakahanap na ng mga bagong kaibigan. Ang kanilang apartment ay napuno na ulit ng tawanan at pagmamahalan. Isang araw, habang naglalakad siya sa parke, kasama ang kanyang mga anak, nakita niya ang isang pamilya, isang ina, at ang kanyang mga anak. Naglalaro, nagsasaya. Nakita niya ang sarili niya sa babae, isang ina na lumaban, isang ina na nagpatuloy. "Mama, tara na!" Sigaw ni Ara. Hinihila ang kanyang kamay. Ngumiti si Jonah. "Sige anak, tara na." Sa gabi, habang nakahiga siya sa kanyang kama, tinitigan niya ang liham ni Enrico. Hindi na niya ito binasa. Hindi na niya kailangan. Ang bawat salita ay nakaukit na sa kanyang puso. Ang pagpapatawad, ang pagmamahal, ang pag-asa. Alam niyang masaya na si Enrico. Alam niyang payapa na ito. At siya, payapa na rin siya. Hindi na siya ang Jonah na biktima. Hindi na siya ang Jonah na puno ng galit. Ngayon, siya ay si Jonah. Isang babae na natuto sa kanyang mga pagkakamali. Isang babae na lumaban. Isang babae na nagpatuloy. Hindi niya kayang kalimutan ang nakaraan. Ngunit kaya niyang yakapin ang kinabukasan. Ang kanyang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, lumalabas siya na mas malakas, mas matatag, mas may pag-asa. "Jonah, may tao po sa labas. Naghahanap po sa inyo," sabi ng kanyang kapitbahay. Nagulat si Jonah. Sino kaya? Nang lumabas siya, nakita niya si Eliza, nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Eliza, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Jonah, kalmado ang boses. "Jonah, gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo sa pagkamatay ni Enrico." Umiling si Jonah. "Matagal na kitang pinatawad, Eliza. Ang lahat ay nakaraan na." "Salamat, Jonah. Maraming salamat." Nagsimulang umiyak si Eliza. "Wala na ako. Wala na akong pamilya. Wala na akong trabaho. Wala na ang lahat. Eliza, kailangan mong lumaban.
kailangan mong magpatuloy. Hindi mo kayang manatili sa kadiliman. Hindi ko alam, Jonah. Hindi ko na kaya. Kaya mo, Eliza. Maniwala ka sa sarili mo. Magsimula ka ulit. Bumangon ka. Niyakap ni Jonah si Eliza. Isang yakap na puno ng pagpapatawad. Isang yakap na puno ng pag-asa. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpaalam na si Eliza. Salamat, Jonah. Salamat sa lahat. At lumabas si Eliza. Naiwan si Jonah na mag-isa. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang lahat ng kanyang sakit, ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pagsisisi, ang lahat ay nawala na. Ngayon, malaya na siya. Malaya mula sa tanikala ng nakaraan. Sa susunod na araw, habang naglalakad siya sa dalampasigan, nakita niya ang araw na unti-unting lumulubog. Ang kulay kahel na sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha. Ang hangin ay sariwa. Ang lahat ay payapa. Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat. Ang init ng pag-asa sa kanyang puso. Ang kanyang buhay ay isang libro. Ang bawat kabanata ay isang aral. At ngayon, handa na siyang isulat ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata na puno ng pagmamahal, pagpapatawad, at pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon at pagpapatawad ni Jonah. Mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng paghilom ng isang puso. Ang inyong pagsuporta at pagmamahal ang nagbigay buhay sa bawat salita, sa bawat emosyon, at sa bawat pagsubok na pinagdaanan ng ating mga tauhan. Naway ang kwentong ito ay naghahatid hindi lamang ng kiliti at drama, kundi pati na rin ng mahahalagang aral tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, ang kapangyarihan ng pagpapatawad, at ang walang hanggang pag-asa na laging naghihintay pagkatapos ng bawat unos. Sa pagsulat ng kwentong ito, kasama ninyo akong umiyak, ngumiti, at umasa. Ang paglalakbay ni Jonah ay simbolo ng ating lahat na sa kabila ng pinakamadilim na sandali, mayroong liwanag na naghihintay. Ito ay paalala na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili. Isang susi sa kalayaan mula sa mga tanikala ng nakaraan. Naway matagpuan ninyo, tulad ni Jonah, ang lakas na bumangon, magpatawad, at lumikha ng isang bagong simula, puno ng pag-asa at pagmamahal. Nagpapasalamat ang inyong lingkod, ang inyong scriptwriter, sa inyong samahan sa paglalakbay na ito. Umaasa akong nakapulot kayo ng inspirasyon at aliw. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Anong bahagi ng kwento ang pinakanakapukaw sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon mula kay Jonah? Muli, maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.